Inihayag ng Malacanang na inatasan nito ang Department of Social Welfare and Development ang agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng Bagyong Labuyo. Kinumpirma naman ng DSWD ang kahandaan nito at nakapag-deploy na ng paunang relief goods na ibabahagi sa mga ilang tukoy na probinsyang nasalanta ni Labuyo. Para sa karagdagang detalye, balita mo kami, Rocky Ignacio. Pinatitiyak ni Pangulo Aquino ang agarang tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Labuyo. May 160.35 million pesos na halagang inilaan bilang emergency relief resources kung saan mahigit sa 27 million piso dito ay standby funds. Mahigit 3 million pisong standby fund naman ang inilaan sa National Capital Region. Nag-preposition tayo ng 160.35 million pesos worth of emergency relief resources. Ito po yung mga nasa ilalim nun. Standby funds, yung family food packs, other food items, at saka po yung mga non-food items. Ito po yung hinanda ng DSWD for any type of disaster in those regions as mentioned. Dahil handa, pag umalerto po ang pamahalaang lokal na kailangan po nila nung technical assistance or nung relief augmentation, ito po yung nilalabas natin. Pinatutuloy pa rin ng Pangulo ang paghahanap sa mga nawawala noong kasagsagan ng bagyo kasama ng mga mangingisda na naiulat na nawawala bago pa man tumama sa bansa si Labuyo. May mga hinahanap pa rin po tayong mga fishermen na naglayag 2 weeks bago ho tayo makapagbigay talaga ng warning doon sa bagyo, and the search efforts continue. Ang ginagawa po kasi natin, kung napansin nyo, doon sa mga recent na nireport na missing na fishermen, we wait for confirmation also from their families na nakabalik na at nakauwi na. So there are still a number that we are looking for, and hopefully they will be found soon. Samantala, tinututukan na rin ng gobyerno ang presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin sa mga apektadong lugar. Ayon kay Valte, mahigpit na imomonitor ng DTI ang presyo dahil na rin sa posibleng pananamantala ng mga negosyante sa mga apektadong lugar. Alerto na po ang DTI dyan at nagpadala na po sila ng communication doon sa mga DTI partners po natin para stable po yung presyo ng basic necessities at saka ng mga prime commodities po natin. So gumalaw na rin po ang DTI dyan in the affected areas. Kabilang kasi sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Labuyo ay ang tinuturing na pinagmumula ng karamihan ng supply ng bigas sa bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.